in-upgrade ang ating credit rating. President, maraming clears as it will. With the problem 2010. Baka yun ang cue, parang signal, ha? O, tumigil-tigil kayo riyan, ha? Okay. And baka yung pagpunta niya doon, yan ay mariin na sasabihin dahil kung titingnan natin ang sitwasyon ngayon sa bansa ay sa daigdig, yung North Korea kasi tuloy-tuloy yung testing nila. Yes. Ang aming alam, yung Okinawa ay sinasara na, yung US base doon papunta ng Guam. At tayo, kahit ano pang sabihin nating lahat at ng Estados Unidos, tayo ang doorstep ng US. So hindi nila kailangang magkaroon ng malaking gulo sa doorstep kasi kasunod natin Guam eh. So gusto nila ng isang estable na maayos na lipunan dito, hindi yung nagkakagulo eh kasi ito nga isa sa mga senaryo eh mismo yung security advisor niya si Secretary Gonzales eh nagmumungkahi ng Transitional Revolutionary Government. Ako na mag-hit. SGMA naman din. Eh hindi ba naman talaga gulo ang hinahanap mo? O diba? Kasi pag nag-transitional revolutionary government ka, ibig sabihin nagkaroon ka ng wala yung kasi sa ating konstitusyon. Kaya hindi mo maalis ang pag-aalinlangan ng mga mamamayan kasi yung mga malalapit na tao sa kanya, yan ang nagpapalutang ng mga ganitong klaseng pag-iisip. Baka ito naman po ang gagawin dahil naalala ko sinabi ni Secretary Serge Remonde na ang maaasahan natin sa sasabihin ni Pangulo sa kanyang SONA ay hindi pa natin naririnig kailanman. Ganun ba? Eh naman ito din nasa kalye at sinasabi na huwag ngang ituloy ang pagpapalit ng saligang batas dito sa Metro Manila sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas habang nangyayari ngayon itong pag-uusap natin, naninindigan din sila. Palagay ko ay igigiit at sasabihin at mas malawak na pagkakaisa ang lalabas para ipahiwatig sa kay GMA at sa kanyang mga kampi, tigilan nyo ito dahil suktulan na, tama na. Ang buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang isang katauhan at ibuhos mo ng ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Amen. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Amen. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Amen. Jesus, Hari ng awa, ako'y nananalangin sa iyo. 2009, mababuluhang impormasyon para sa kalusugan ng pamilyang Pilipino. Pangalawa ang colon cancer sa mga pangunahing sanhi ng cancer-related deaths, partikular na sa Western countries. Kilala rin sa tawag na colorectal cancer. Dahilan ito ng mahigit Hair smooth and tangle-free. Dare to see the cream silk difference. Use cream silk after every shampoo. With regular use versus non-conditioning shampoo. 5.6 from 2000 to 2009. Samantalang Hindi mo na increased by 6.1% per year. Yan yung optic. May mga salamin lahat eh. Titingin mo na sila sa popularity tapos sisiraan nila yung economics. Kung wala yun eh, laki may-ari na. Economics. Pagkain sa lamesa. Protection sa iyo yun eh. SWS survey ang nagsasabi Na tumaas. the noisiest critics of when they thought they could take advantage of a shift in the form of government. Now that they feel they cannot benefit from fully automated elections, we got it thanks to Congress. At the end of this speech, I shall step down from this stage, but not from the presidency.
snuff out. Must work with the problem as much as against it. Turn it into a solution if you can. There isn't a day I do not work at my job, or a waiting moment when I do not think to a work-related problem. A president must be on the job 24/7, ready for any contingency, any crisis, anywhere, anytime. Everything right can be undone by even a single wrong. Every nations, they had to serve this good country, they had a chance to serve this good country, and they blew it by serving themselves. Those who live in glass houses should cast no stones. Those who should be in jail should not threaten it, especially if they have been there. Our administration, with the highest average rate of growth, recording multiple increases in investments, with the largest job creation in history, and which gets a credit upgrade at the height of a world recession, must be doing something right. We have struggled to bring power to the people, and this country to the eminence it deserves. Today, the Philippines is weathering well the storm that is raging around the world. It is growing stronger with a challenge. When the weather clears as it will, there is no telling how much farther forward it can go. Believe in it, I believe. And to the people of our good country, for allowing me to serve as your president, maraming salamat. Ang ikasyam at huling State of the Nation Address ng Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. DZMN Special Coverage. Babalikan po natin ang mga reaksyon mula sa iba't ibang panig ng mababa at mataas na kapulungan kaugnay sa naging talumpati ng Pangulong GMA na isang oras, ano? Yung pinagpuyatan ng Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Meron siyang nabanggit kanina na hindi siya umaatras sa mga hamon, yung kanyang mga kritiko, takot sa kanilang sariling anino. Hindi siya isang diktador, kundi siya isang determinadong Pangulo ng bansa. At takot lamang niya yung mga kritiko niya sa kanilang mga sariling imaginary threat. Wala daw plano ang Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na manatili sa kanyang pwesto. Yung dito ay mga sinagang masigabo yung naging palakpakan ng Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ito na nga yung sinasabing pang-siyam at panghuling sona ng Pangulong Arroyo na kung napakinggan ng ating mga kababayan, palagay ko Vic, tinapos na niya lahat ng mga binabatong putik sa kanya tungkol doon sa charter change, yung no election scenario at yung sinasabing hindi niya pagbaba sa kanyang pwesto. Anyway, kanina Vic, mga litanya pa rin ng mga proyekto ang nabanggit ng Pangulong Arroyo, pero natouch ang karamihan sa ating mga kababayan nung hilingin niya na bago niya i-acknowledge yung mga mambabatas na dumalo dito sa kanyang huling sona, yung pagdarasal at pag-aalay ng katahimikan bilang pag-aalay ng panalangin sa dating Pangulong Cory Aquino na ngayon ay nasa pagkain at pananalapi
Pero sabi ng Pangulo, intact pa rin ang ating economic fundamentals at patunayan niya ito ang Moody's kung saan in-upgrade ang ating credit ratings. Tanda ng pagkakaroon ng matatag pa ring ekonomiya ng bansa. Ito daw ay good news para sa ating mga kababayan pero bad news na matatawag para sa mga kritiko ng kanyang administrasyon. Nagpasalamat ang Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo sa mga miyembro ng Kongreso sa paggawa ng anumang nararapat bagamat unpopular decisions. Merong nabanggit ang Pangulong Arroyo tungkol sa kanyang mga pang-infrastruktura, mga farm-to-market roads, mga yung Yusubi Clark projects niya, mga patubig at mga irrigations. Gumamit ang Pangulo ng kanyang audiovisual presentation para ganap na maipakita sa ating mga kababayan. Ang Kongreso niya, hiniling ang Pangulo na magtatag ng Philippine Transport Security Law. Sinabi ng Pangulo na although yung ibang mga politiko mukhang ang nasa isipan ay eleksyon, pero para sa kanya marami pang kailangang gawin para sa ating gobyerno. May atas din ang Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo sa DOTC, kumilos na para maisaayos yung problema sa mga drop calls at yung mga nawawalang cellphone loads. Ang BPO o Business Process Outsourcing, ito ay additional engine sa ating ekonomiya kung saan lumago ang ating ekonomiya ng $6 billion at nakapag-empleyo ng 600 milyon katao. Nanawagan din ang Pangulo sa pagtatayo ng Department of ICT o ito yung Department of Information and Communication Technology.